GR Number 222,557 September 29, 2021. Ang empleyado ay ang City Planning and Development Officer at pinuno ng City Planning and Development Office ng Local Government Unit ng lungsod. Noong 5 ng Agosto taong 2011, bandang alas 8:30 ng gabi, ang manggagawa ng gobyerno, kasama ang 2 pang empleyado ng LGU, ay nahuli ng Chief of Police ng lungsod, na nakikipag-inuman sa loob ng City Planning and Development Office. Lumilitaw na ang insidente ay umabot sa mayor ng lungsod. Kaya, sa isang liham na may petsang 8 ng Agosto taong 2011, humingi ng paumanhin ang manggagawa ng gobyerno kay mayor, na ipinaliwanag na ipinagdiriwang niya ang kanyang 15 anibersaryo bilang opisyal ng gobyerno. Gayunpaman, nagsampa ng reklamo si Mayor laban sa manggagawa ng gobyerno at kanyang 2 kasamahan para sa paglabag sa Memorandum Order, MO. Number 016 ng lungsod na may petsang 6 ng Enero taong 2009 at MO. Numero 027. Sa kanyang counter affidavit, inamin ng government worker na siya ay nakagawa ng lapse of judgment. Ngunit gayunpaman ay idiniin na wala siyang intensyon na labagin ang mga nabanggit na direktiba ng LGU. Ipinaliwanag ng manggagawa sa gobyerno na ang kanyang pagkakamali ay dulot ng hina ng damdamin ng tao, dahil siya ay nalula sa okasyon. Ipinahayag ng manggagawa ng gobyerno na ang nag-iisang pagkakamaling ito ay hindi dapat magpapahina sa kanyang 15 taon na tapat at walang pag-aalinlangan na paglilingkod sa gobyerno. Pagkatapos noon, sa isang formal na memo, inakusahan ni Mayor ang manggagawa ng gobyerno ng grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Itinanggi ng manggagawa ng gobyerno na ang kanyang mga kilos ay katumbas ng mga kasalanang ikinaso sa kanya. Nalungkot din siya sa kawalan ng anumang preliminary investigation sa bahagi ng Administrative Investigation Committee ng lungsod. Noong 13 ng Pebrero taong 2012, naglabas ng kautusan si Mayor para tanggalin ang manggagawa sa serbisyo. Ayon dito, ang Department Head ng City Planning and Development Office, CPDO, ay napatunayang may kasalanan ng grave misconduct sa ilalim ng Section 52A3 ng Revised Uniform Rules on Administrative Cases in the Civil Service URACCS, at pinatawan ng parusang dismissal sa serbisyo na may kasamang pagkansela o pag-alis ng mga benepisyo sa pagre-retiro at habang buhay na diskwalipikasyon para sa muling pagtatrabaho sa serbisyo ng gobyerno. Umapela ang manggagawa sa Civil Service Commission, CSC. Noong 14 ng Pebrero taong 2013, naglabas ang CSC ng desisyon na nagpababa sa pananagutan ng manggagawa sa simple misconduct. Ipinasya nito na ang paglabag ng manggagawa ay walang direktang kaugnayan sa pagganap ng kanyang mga tungkulin. Bukod dito, ang ebidensya ay hindi nagpakita ng indikasyon na ang mga gawa ng manggagawa ay hango sa isang tiwali o maling motibo. Hindi nasiyahan, naghain si Mayor ng motion for reconsideration sa CSC, na maibalik nito ang orihinal na parusa ng manggagawa sa pagkakatanggal sa serbisyo. Kasunod ng midterm elections noong Mayo taong 2013, si Mayor ay natalo sa eleksyon at pinalitan ng isa pang alkalde bilang bagong punong ehekutibo ng lungsod. Sa isang liham na ipinadala ng bagong alkalde na naka-address sa CSC chairperson upang ipaalam sa huli na binabawi niya ang motion for reconsideration na inihain ng dating alkalde. Pagkatapos noon, ang bagong alkalde ay formal na naghain ng motion to withdraw motion for reconsideration na may petsang 3 ng Hulyo taong 2013. Noong 15 ng Hulyo taong 2013, ang CSC ay nagbigay ng resolution na nagbibigay ng motion for reconsideration ng dating mayor. Ipinasya ng CSC na ang pagkilos ng manggagawa ng pag-iinuman sa loob ng kanyang opisina ay nangangailangan ng paggamit ng ari-arian at pondo ng gobyerno. Ito ay isang malubhang pagkakasala na nagbigay katwiran sa kanyang pagtanggal sa serbisyo. Ang maling pag-uugali ay isang paglabag sa ilang itinatag at tiyak na tuntunin ng pagkilos, lalo na labag sa batas na pag-uugali o matinding kapabayaan ng pampublikong opisyal. Ito ay ang sinadyang pagkakamali o sadyang paglabag sa isang tuntunin ng batas o pamantayan ng pag-uugali. Upang bumuo ng isang administratibong pagkakasala, ang maling pag-uugali ay dapat na nauugnay sa o konektado sa pagganap ng mga opisyal na tungkulin at tungkulin ng isang pampublikong opisyal.
Sa ilalim ng mga alituntunin sa serbisyo sibil, ang maling pag-uugali ay maaaring mori bilang seryoso o simple. Itinuturing na malubha ang maling pag-uugali kung ito ay nagsasangkot ng mga karagdagang elemento tulad ng katiwalian o sadyang layunin na labagin ang batas o ipagwalang bahala ang mga itinatag na panuntunan, na dapat patunayan ng matibay na ebidensya. Ang katiwalian, bilang isang elemento ng malubhang maling pag-uugali, ay binubuo sa akto ng isang opisyal o katiwala na tao na labag sa batas at maling ginagamit ang kanyang posisyon o karakter upang makakuha ng ilang benepisyo para sa kanyang sarili o para sa ibang tao, salungat sa tungkulin at karapatan ng iba. Sa kabilang banda, ang isang taong kinasuhan ng grave misconduct ay maaaring managot para sa simpleng misconduct kung ang maling pag-uugali ay hindi nagsasangkot ng alinman sa mga karagdagang elemento upang maging kwalipikado ang misconduct bilang grave. Sa kasalukuyang kaso, ang CSC, sa desisyon nito, ay pinanagot ang manggagawa ng gobyerno para sa simpleng maling pag-uugali na nag-uuri sa pagkilos ng pag-inom ng mga inuming nakalalasing sa oras ng opisina bilang simpleng maling pag-uugali. Ang resolusyon, gayunpaman, ay hindi naaangkop sa mga factual antecedents ng kaso kung isasaalang-alang na ang manggagawa ng gobyerno at ang kanyang mga kasama ay umiinom ng alak sa labas ng mga oras ng opisina, kahit na ito ay ginawa sa loob ng kanilang sariling opisina. Ngunit higit pa rito, kinikilala na ang kilos ng manggagawa ay hindi maituturing na katumbas ng maling pag-uugali, simple man o maalay, dahil ang kilos na ginawa ay dapat may direktang kaugnayan at konektado sa pagganap ng kanyang mga opisyal na tungkulin na katumbas ng maladministrasyon o sinasadya. Sinadyang pagpapabe o hindi pagtupad sa mga tungkulin ng opisina, na hindi nangyayari dito. Kung mayroon man, ang kilos ng manggagawa ng gobyerno ay higit na nauugnay sa pag-uugaling nakakapinsala sa pinakamabuting interes ng serbisyo, isang paglabag sa administratibo na hindi kailangang konektado sa o nauugnay sa mga opisyal na tungkulin ng isang tao, ngunit napakasama upang ilagay sa loob nito ang anumang pag-uugali ng isang pampublikong opisyal na sumisira sa imahe at integridad ng kanyang pampublikong opisina. Gayunpaman, ang paghahanap ng simple misconduct laban sa manggagawa ng gobyerno, sa kabila ng pagiging hindi tumpak, ay naninindigan sa bisa ng doktrina ng immutability at finality of judgments. Ang CSC resolution ay walang anumang makatotohanan o legal na batayan. Hindi ito maaaring payagang tumayo, baka ito ay magresulta sa pagkalaglag ng hustisya laban sa isang taong nag-alay ng 15 taon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa gobyerno. Ang manggagawa ng gobyerno ay napatunayang nagkasala ng simple misconduct lamang at pinatawan ng penalty na 6 na buwang suspension sa serbisyo. Kaya dapat siyang ibalik sa serbisyo nang walang bayad sa back wages.